Tapos ang excuse mo ay constitutional rights. At para saan ang emergency na ito? Hindi para kalamidad, hindi para sa presyo ng bigas, hindi para sa sahod, hindi para sa ospital, para ito sa kaso ni Representative Marcoleta na umiikot sa allegation tungkol sa 75 million in campaign donations or gifts allegedly received in 3 separate transactions, an amount above the 50 million threshold associated with plunder under Philippine law. Malinaw, allegation pa lang ito. May presumption of innocence, may karapatan siyang sumagot, may karapatan siyang magdepensa sa tamang forum. Pero iba ang ipagtanggol sa korte sa paramdam sa estado na marami kami, kaya mag-ingat kayo. So this is what I felt so outraged nung malaman ko na yung grupo na ito ay nag-gather sila para ipagtanggol si Marcoleta. Teka muna, may kaso yan. I mean, abogado naman siya. He can defend himself. Pero bakit kailangang hakutin nila ang mga kapatiran niya sa INC para ano? Para mag-intimidate ng government? Para ano? Para ipakitang they are above the law? Na maipakita nilang kanilang kapangyarihan dahil marami sila? There's only 2 million INC members. So anong kaya nilang ipagmalaki na parang they are intimidating the government? And they are telling the people, yeah, marami kami. Tama yung sabi niya, marami kami. So, nainis talaga ako. Isa itong pagpapakita ng kung gaano kayabang si Marcoleta. At maaaring masasabi ko na rin na ganito kayabang ang iba. Hindi lahat, but ganito kayabang ang ibang mga INC members. Kasi ang hustisya, hindi paramihan ng attendance. Exactly. Kung sino ang may pinakamalaking crowd, hindi siya ang may hawak ng due process. Yes, that's right. Kung ganyan ang batas, magsara na ang mga korte at magpa-registration na lang sa Philippine Arena. Your Honor, may 80,000 kami sa venue, therefore acquitted. Ganon ba yun? Is that how our justice system work? Na kahit na nasa matuwid ang isang akusado, pag binoto ng karamihan na siya ay guilty, guilty na siya. No? Dito sa Amerika, ang kanilang constitution nakabase sa kung ano yung tama, kung ano yung constitutional. Hindi po pwedeng manaig ang majority win. Katulad nung election ni Trump sa kanyang first term, and then nanalo si Hillary Clinton sa bilangan. Alright? Pero in the end, nanalo si Trump dahil mas maraming boto na nakuha si Trump sa college vote. Ganon ang sistema ng kanilang election na every state may mga pipiliin silang mga college voters at pagkatapos ng eleksyon na bilang na nationwide yung mga votes na ng buong Amerika, and then
magga-gather bawat politiko, I mean, bawat kandidato like Trump and Hillary, they will pick their college voters and then dadalhin nila sa venue and then yung mga college voters, boboto naman sila. Every state has their own number of college voters at pagdating sa venue, boboto naman sila. Like, halimbawa, si Trump, he got 7 college voters. In one state, Hillary got 10 college voters. Ganon. And then, hindi pag nabilang na yung vote na election day, yung mga boto, ang kasunod nun ay yung bibilang rin yung college voters. Bali, kung sino ang pinakamaraming college voters, yun ang mananalo na kandidato. So, parang ganun yung sistema ng kanilang voting election. Kasi nakabase yun sa kanilang constitution na hindi maaring manalo ang mas malaki ang numero. Like, it's not majority win. Nasa constitution nila yun. Kasi karamihan kasi ng majority, iniiwasan nila yung parang mafia na syempre kung mas marami kang kaalyado o marami kang binayaran, mananalo ka talaga sa election. So, meron pa silang second option na kahit natalo, yun, parang ganun. Yeah, medyo complicated and I don't fully understand how it works, but nasaad sa constitution nila, it's not majority win. Pero sa Philippines, ang ating sistema, majority wins. So, ito yung sinasabi niya. Yeah, anyway, going back. Kasi ang hustisya, hindi paramihan ng attendance. Kung sino ang may pinakamalaking crowd, hindi siya ang may hawak ng due process. Kung ganyan ang batas, magsara na. Anyway, we're done with that. Yeah, one congressman made a comment na sabi niya, wag mong dalhin sa kalsada ang iyong kaso. Dalhin mo sa husgado at patunayan mo na hindi ka guilty. Ayun. Kung selective justice ang reklamo, valid yun kung ang demand ay kasuhan ang lahat ng may ebidensya. Tama yun. Dapat walang sagrado, walang untouchable, walang VIP sa accountability. Pero kapag ang ibig sabihin ng selective justice ay huwag galawin ang amin hanggat hindi nyo nauuna ang iba. Hindi na yon prinsipyo. This exemption wearing perfume. Yeah, kaya ako nagalit nung magising ako kasi before that, marami nang dumadaan sa aking page na mga sinasabi ng INC na huwag niyong galawin si Marcoleta dahil makikita niyo ang inyong hinahanap. Parang tipong gano'n na doon na unti-unti nag-uumpisa na silang nananakot. Pero sa mga salita nila, sa mga press conference nila, madalas sinasabi nila na sila daw ay tinatakot ng gobyerno. Pero ang kabaliktaran, sila ang nananakot. Okay? Yeah, so continue. Sabi niya, accountability is not a buffet. Hindi pwedeng gutom ka sa hustisya kapag kalaban ang kakasuhan. Pero biglang religious fasting kapag kakampi na ang nasa plato. Hindi nyo nauuna ang iba. Hindi na yon prinsipyo. That is exemption wearing perfume. Accountability is not a buffet. Hindi pwedeng gutom ka sa hustisya kapag kalaban ang kasuhan, pero biglang religious fasting kapag kakampi na ang nasa plato.
Sa huli, ang ordinaryong commuter ang nagbayad ng inconvenience. Hindi sila ombudsman, hindi sila prosecutor, hindi sila complainant, pero sila ang naipit, na late, na wala ng kita, napagalitan sa trabaho, at napilitang mag-adjust sa problemang hindi naman nila ginawa. Sa simpleng Tagalog, damay. Sa legal language, disproportionate burden on the public. Sa kalye, perwisyo. At hindi porke religious group ang gumawa, automatic banal ang perwisyo. Ang traffic jam ay traffic jam. Hindi sila nagiging sacrament dahil may organisadong attendance. Hindi siya naging moral crusade dahil sabay-sabay ang dating. Hindi siya naging justice movement dahil malaki ang crowd. The standard must be simple and applied to all. INC, DDS, kakamping, leftist, pro-government, anti-government, labor group, student group, civil group, o fans club ng sinigang. Same rules. Permit, coordination, public safety, clear route, clear dispersal, respect for commuters, maximum tolerance from the state. Yes, but maximum tolerance is not maximum entitlement. Constitutionally, they have the right to speak. Politically, they have the right to support Marcoleta. Legally, Marcoleta has the right to defend himself. But no institution, however large, religious, political, or influential, has the democratic right to turn commuters into bargaining chips. So, isa sa dumaan din sa post ko, I'm not sure, I can't verify kung totoo yun. Eventually, there was a mother, pregnant mother that's about to deliver her baby. At dahil they were stuck in the traffic, namatay yung mag-ina dahil hindi na sila nakaabot sa hospital. So, isa yun sa nakadagdag sa pagkagalit ko, sa pagkainis dahil bakit ganito? Para bang they are untouchable. Para bang pag kakampin nila ay hindi pwedeng galawin kahit na may kasalanang ginawa, may nilabag sa batas at may kakaharapin na kaso. Pagkakampi nila ay ipagtatanggol nila no matter kung siya ay guilty or not. But, ang problema, pinangangalandakan nila na kailangan nila ng transparency, they are fighting corruption, things like that. Pero, kailangan daw sumunod sa batas, but it turns out, they're not following the rule of law. Yun. So, below, noong editorial post na yon ay may mga na-save din akong comment ng mga tao at pinarating din nila ang kanilang pagkadismaya sa mga nangyari. There's one that says, the government should be resolute in its mandate that whoever have the criminal case should be brought into the mantle of the law.
irregardless of which religious cult is supporting the alleged malfeasance, and don't turn it into a political persecution kuno. When the accused, out of his bad mouth and boastfulness, have stated on national mass media that he have committed something that will ultimately pin him down as a felon who think he is feeling mighty and haughty, but at the end should face the legal bound of the law, that he have committed an offense that can only be resolved in court, and no amount of mass protest in the street can distort the fact that an election infraction have indeed transpired. Yun. So, ang sabi niya,